Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Eto, cambio muna tayo ng paksa at mukhang magulo pa rin at maingay pa rin ang usapin sa politika ngayon ha. At nandyan pa rin yung paulit-ulit na uupo sa mga committee, sa Senado, maging sa mga mabilisang balasahan. Sinasabing yung pagpalit po ng Senate President. Yun nga yung binabanggit natin kanina. At yan po nagiging laman po ng mga balita nitong mga nakarang araw. Pero sa kabila ng mga yan, isa lang ang mananatiling sigurado ngayon. Yan hanggang alas 5 lang po ng hapon. Ang ngayong araw po ngayon, kumbaga yung last day ng voter registration sa buong bansa. Para po dun sa 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Election of BSKE. Upang talakayin niya, nasa kabilang linya ng ating komunikasyon, spokesperson na si Attorney John Rex Laudianco. Attorney Laudianco, welcome po sa Target On Air. At kamusta po ang huling araw ng BSKE Voters Registration, Attorney? Sir Rex, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Naku, napakarami pong tao ang lumagda sa COMELEC ngayon nga po sa huling araw ng voters registration, May 18. Talaga pong naobliga na yung aming mga election officers na ipatupad yung last day scenario ng aming resolution. Nagbilang na po sila, tinignan na po nila kung hanggang saan makakaya, kinuha mga pangalan, at yun po, tuloy-tuloy po yan kahit lumampas ng alas 5 yung nakasama po dun sa makakayang irehistro po ngayon. Apo, at Attorney, final na po ba yan? Wala na extension pagkatapos ng 5 p.m. ngayong araw. Ano yung gagawin kung dun sa mga nakapila pa, dun sa pagsapit po ng 5 p.m. na cut-off po? Naku, wala na po talagang extension po ito, Karex, dahil ang nakatakda po nating Election Registration Board hearing para po sa nag-apply, ito pong mula April 1 hanggang ito nga po May 18, sa June 1 na po, magpo-post pa po kami niya, magpapadala pa po ng notices, magko-convene pa. At saka po, kailangan na naming maisapinal ang final na bilang ng botante ng BSKE dahil dyan po nakabase lahat ng paghahanda ng COMELEC ang bilang na botante. Apo, at gano'ng karami na po ba? Inaita lang nagparehistro simula po nung unang buksan itong voters registration po, Attorney. 7 buwan na po tayong nagre-rehistro mula po noong October 20 at magugulat po kayo sa figura. First time po nangyari ito. As of last Saturday, May 16, umabot na sa 5.2 million ang applications po na naproseso ng COMELEC. Halos 1.5 million po dyan ang karagdagan sa SK, halos 1.5 ang karagdagan sa ating barangay. Meron pong 1 milyon mahigit yung pong mga nagpa-reactivate at yung pong iba po ay mga transferin natin. Ganong karami po ang naproseso na natin at inaasahan nga po natin baka mga umabot ng 5.4 million yung total na mapoproseso kasamang araw na ito. Opo, at napakarami. Kumbaga yung bilang na yon na maraming interesado dito sa nalalapit na BSKE, Attorney. Tama po, mataas po ang level ng kaalaman at gustong ma-involve na. Hindi lang din po ng kabataan, kundi pati na rin yung mga kababayan po natin na nagpa-reactivate ngayon at sa batay sa talaan namin, halos 1 milyon yung dating natanggal dahil sa hindi bumoboto ng 2 beses at higit pa, ngayon ay nagbabalik na po, gusto nang bumoto sa Barangay SK. Ito po ay nagpapakita ng mataas na interes na makapagdesisyon sa pamamagitan ng halalan sa kinabukasan ng pamayanan natin. Apo, at Attorney, automatic ba yung pagka dalawang magkasunod na eleksyon hindi ka nakaboto, mawawala ka na doon sa database po ng COMELEC, yung pangalan mo? Tama po, matatanggal ko po dun sa list ng active voters. Ito po ay ayon sa Republic Act 8189, i-deactivate ka. At para po maibalik ka dyan, kailangan mag-apply ka ng reactivation po. Kaya nga po ang payo namin, ang karamihan po sa dahilan bakit sila na-deactivate, hindi nakakaboto, ay lumipat ng tirahan. Apa. Hindi na nakakaboto. Sa proseso po natin, napakadali. Pwedeng pagsabayin yung pag-transfer na ma-reactivate ka pa sa pamamagitan ng isang application lang. Apo, at doon naman po, Attorney, doon sa printing po ng mga balot. At ilan na po yung nihanda niyo po doon sa printed ballots po? At ilan po yung tinatayang idadagdag pa dyan? Nakapag-imprenta na po kami para sa barangay ng mahigit 69 million na balota, para naman po sa SK mahigit 23 million. Kaya nga po by June o kaya po early July, ang i-imprenta na lang po namin itong karagdagan na mahigit 4 million ballots po ito at kaya pong tapusin ng COMELEC yan sa loob ng mga 1.5 hanggang 2.5 linggo po. Apo, at bukas po, May 19, tapos na
yung magpaparehistro. Ano po ang susunod na trabaho ng COMELEC para po dun sa paghahanda sa halalan sa November 2, 2026? Kami po ay mag-expect at maghahanda na rin na dun sa mga nagparehistro, baka merong magpa-file ng opposition. Ibig po sabihin ko, kontrahin yung application, hindi kwalipikado, etc. Ang mangyayari po niyan, by June 1, ay didinigin po lahat yan ng ating Election Legislation Board hearing. Pagkatapos po niyan, makikita nyo, ipapaskill namin yung mga aprobado na application. Kasunod na po niyan, yung aming Project of Precincts, kailangan ilatag po kasi na hindi tataas ng 600 kada presinto. Kaya nga in-expect namin, malaki po ang idadagdag ng bilang ng mga presinto, ganun din yung bilang po ng mga teachers na may involve sa ating halalan. So yan po yung sunod-sunod, and then late June and early July, pag-imprenta na po ng mga karagdagang mga balota para sa mga karagdagang botante. Apo, at tuloy ba ang plano dun sa gagawing automated o gagamit ng makina sa darating na BSK, o babalik tayo dun sa traditional, o ay mawawala na po yung pagsusulat o pagbibilang po ng balota? Balik po tayo sa traditional po dahil nga po hindi naman kinakailangan ma-transmit sa barangay lang ang boto. Barangay lang din po, doon na rin po mismo sa presinto bibilangin, doon na rin kasi sa presinto ipoproklama, wala rin naman po itatransmit na resulta. Pero parte po ng aming mga pilot study, yung mga pag-aaral, baka meron pong mga ilang bayan o kaya mga ilang presinto na i-automate po namin. Pero ito hindi po sa pangkalahatan dahil ang general system po para sa barangay at SK elections ay nananatiling manual elections po ayon sa Omnibus Election Code. Apo, at kung ang COMELEC ang tatanungin, ilang percent na nakahanda na kung sakaling matuloy itong BSKE ngayong November? More than 50% na po. Baka nga po mga nasa around 60 to 65% na po kami dahil kita nyo pa lang po sa balota pa lang, talagang ready na po kami. Ang mga kasunod na lang po niyan, yung filing ng COC, training ng teachers, and then ultimately, pinakahuli, yung ating deployment. So ganyan na lang po ang mga pinaghahandaan natin. At balota, yung 4 million na mahigit, kaya pong tapusin yan sa loob ng 2.5 linggo. Apo, at Attorney, panghuli na lang para po dun sa mga milyon-milyong Pilipino na matagumpay na nakapagparehistro ngayong araw. Ano po ang inyong paalala sa kanila upang hindi po masayang yung kanilang registration pagdating po ngayong araw po ng halalan? Maraming salamat po sa mga nakilahok at sana po tama kayo Sir Rex, ituloy-tuloy po ito, dapat ma-translate itong partisipasyon na to sa halalan sa pamamagitan ng isang matalino, may puso, may malasakit na pagboto. Nagtatandaan natin, maliit man po ang ating barangay, pero yan ang pinakamalapit na unit na gobyerno sa ating pamahalaan at naranasan po natin ng pandemya. Lahat practically ng serbisyo ng pamahalaan idinaan sa pamamagitan ng barangay. Kaya kung matino ang barangay, nakarating ang serbisyo. Kung hindi kagalingan ng barangay, alam na po natin yung pagdurusa natin. At itaas po natin ang level ng diskurso dito. Hindi lang naman po para sa piyesta, liga at iba pa. Yung barangay, napakarami pong dapat gawin ng ating barangay ayon sa local government code. At kapag tayo bumoto, siguraduhin po natin kasama tayong maniningil ng lahat ng serbisyo na yan pagkatapos ng halalan. Pahalagahan po natin ang barangay at SK. Apo, at kaya nga tinatawag kong backbone ang barangay po, Attorney. Opo, tama po kayo, Sir Rex. Apo, at Attorney, maraming salamat po. John Rex Laudianco, ang tagapagsalita po ng Commission on Election. Attorney, salamat po sa oras. Isang karangalan po, Sir Rex. Mabuhay po kayo. Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air.